Hello mga boss, welcome na naman sa ating bagong video. So ito yung band brake na tinatawag dito sa mga lumang bike. Meron pa rin mga bagong bike, mga BMX na nilalagyan nila ng ganito. Okay. Mga Japanese bike, ganito yung brake nila. So simple lang naman to. Mga components niya, yung sa brake lever, sa manubela, meron siyang wire. Ito, may spring. Importante itong spring. Tsaka merong nut dito. Ang pahigpit dito sa wire. Ayun, merong dalawang importanteng bagay dito ito. So may screw dito. Dalawa. So gagamitin din natin yung pang-adjust. So, ipapakita ko kung paano ginagamit yan. Okay. So maraming nagtatanong paano daw mag-adjust. Okay. So yung iba, kahit anong piga nila dito, hindi pa rin kumakapit yung brake. Okay. So dito tayo mag-adjust. Ito lang naman. Okay. So ikot. Yan. So kumakapit siya konti. Yan. So adjustan natin. So dito lang tayo mag-adjust. Okay. So kailangan mo lang nito, adjustable or meron kang fix na maliit. Size 8 yata to. Teka, check ko. Okay, size 10. So dito, mag-adjust ka dito. Ang paluwag nito is sa left side. Yan. Counterclockwise. Okay. So pag naluwagan mo na yan, may spring dito. So medyo mahihirapan ka pag yung spring mo is naka ganyan siya. So gumagamit ako nito, alambre. Yeah. I-hook ko dito sa may spring. Yan. Hilain ko patras. Yan. So naka-fix na yung spring dyan. Okay. Sinasabit ko lang dito sa may likod. Yan, tingnan mo. Yan, kasabit dyan yung alambre. Yung spring. Okay. So yan. So mabilis na lang tayo makapag-adjust nito dito. So palawagan ko yan. Yan. Tapos para mas mabilis, hilahin mo lang konti ito. Paharap. Yan. Or pwede kang gumamit ng long nose o kaya pliers. Yan. So nahila na natin yung wire. So pwede mo nang higpitan dito. So nahigpitan na natin. Okay, pag nahigpitan na, pwede may balik yung spring. Tsaka napaka-importante itong spring kasi ito yung nagtutulak pabalik nito. Kwarto dia. Okay. Palingkod-lingkod din duha. Kwarto, tanawa diri. Sa forma. Okay. So next step naman dito, merong dalawang screw dito. Okay. So ang gagawin natin dyan, ginagamit yan pang-adjust kung gaano kalapit yung pad, yung brake pad dito sa may hub. Nandun sa likod. Papakita ko mamaya pag natanggal ko. So, tingnan nyo kung ano mangyayari pag pinihit ko to. Okay? So, i-coating ko. Tapos, pihitin ko rin yan. Pahigpit. Yan. So, hindi masyadong gumagalaw. Kasi itong screw na to, tinutulak niya yung pad doon sa loob para kumapit. So nakakapit na siya agad. So pangit pag ganito, 'di ba? Pag hinigpitan ko pa, so hindi na iikot ito. So yun yung problema sa iba. Bakit daw kumakapit yung hub wala naman silang ginagalaw. So merong ginagalaw dito ito.
So, luwagan ko counterclockwise. Counterclockwise. Ayun. Free na naman siya. Okay? So, ang setting niyan, ikutin mong ganyan. Pag may pumipigil, luwagan mo konti. Sige, ikot po. So, may pumipigil. So, luwag pa. O, meron pang sumasabit. Okay, ganyan. Pag okay na sa'yo yung setting niya, wala nang sumasabit doon sa loob, pwede mo na itong higpitan itong maliit dito. Yan. Higpitan mo yan. Yan. Higpitan mo lang itong maliit dito na nut sa baba. Same din dito sa baba. Ganon din yung setting. So, pag inikot mo rito pahigpit, lalapit yung brake pad doon sa hub. Kakapit siya. So, kailangan pakiramdaman mo, ikutin mo to lagi. Kailangan nakataas to. May ikot mong ganyan para nakikita mo yung kung sumasabit ba, nararamdaman mo rin. So, ganun lang. So, summary nito, ang pag nag-adjust tayo ng brake, dito lang, dito, sa may wire, tsaka dito, sa dalawang bolt na to. O screw. Yan. Yan lang. Okay? Sample, bigayin ko dito, may tigil. Okay? So, laging dito lang tayo nag-adjust. Dito. Okay? Pag nawala yung spring, mabilis lang makahanap ng spring na to. Mura lang naman to kung bibili mo sa mga bike shop. Tag 5 lang yata yan. Okay? So, yun na yan. So, thank you sa panonood.